Ayun nga guys, ayun magluluto tayo ngayon ng ginataang labong. Ito, nakapag-prepare na nga kami ng yung yung gata mula sa niyog. So bali hinahalo-halo ko nga po at sinamahan ko na rin ng siling berde. Then yung apoy nga po pala nito ay hindi po kalakasan, para marahan lang ang kanyang nasa hindi karakaraka magbuo ang gata, kasi pag malakas po yung apoy na ginawa niyo dyan, mabilis na nagbubuo-buo yung gata. Mas maganda po ay marahan lang po ang gagawin yung pag-aapoy, na sa gayon parang makrimi or parang gatas lang ang forma ng gata, na sa gayon maanohan nyo na manunuot ng at ito ilalagay ko na nga po pala yung ng lagbong, hindi ko na pinakita, pero sa mga susunod na naandyan naman po kung paano ang prosesong ginawa ko dyan po. Ayan, patuloy ko lang nilalagay po yung labong. Yan po ay mula sa bata na kawayan, pero yan po ay aking ginayat ng maninipis, then pinigaan na may kasamang asin, sa kaya mawala yung konting pait niya, no? Once na hindi niyo po yan pinigaan, yan po ay mapait. So ayan, patuloy lang po natin ilagay yung mga natitira pang ginayat kong labong. So bali ayun, okay, at maanohan nyo. So yan, hintay lang po natin na ika nga ay kumulo siya. At makikita nyo naman, ayan, halu-haluin natin ng konti, nasa gayon mabalanse yung pagkaluto niya, no? Hindi yung ibabaw lang sa ilalim lang yung maluluto, no po. Ayun, haluin natin ng marahan, nasa gayon ay makita nyo na ika nga maganda ang pagkakaluto niya. Okay, at yan nga po, at maanohan nyo na once na kayo ay magano ng luto, ay lagyan na rin na po natin ng durog na paminta, no, pang dagdag pang ng lasa rin po yan, para sumarap ang ating niluluto, no. Okay, yan, kumukulo na po. So haluin natin sa gayon na ay lalo pang manuot ang lasa niya. Okay, taklawan muna po natin. Okay, buksan na po muli natin at haluin. Makita nyo naman na umuusok talaga ating niluluto. So baligayan lang po yung marahan lang ang magiging apoy niya, and then tikman na po natin kung yan ba'y tama na ang lasa o dadagdagan pa natin ng mga pampalasa. Okay, takluban muli natin. Sa gayon, patuloy lang na maluto. Ayan, nagdagdag na po tayo ng asin, at kulang pa pala sa asin. Okay, yan, takluban muli natin at bubuksan muli. So yan, makikita nyo naman na gaano ang amoy po niyan ay napakabango. So yan, kumuha na rin po ako ng dilis. Haluan po natin ng dilis, kaya ginataang labong na may dilis. So mga pinong dilis lang po ang ating lalagay dyan, hindi kalalakihan. Sa gayon, madali lang din siya maluto. Pwede mo nyo po yan lagyan pero ng mga ganyan, pero hindi kalakihan. Then takpan muli natin, and now ilang minuto lang, buksan na po ulit natin, haluin. Sa gayon ay pumailalim naman yung mga nasa parting ibabaw. O yan, talagang malingasaw na nga po ang bango, at napakasarap po niyan. Kaya kayo pag i-ready nyo na yung inyong mga pagkain ng sa gayon or kanin, sa gayon may uulam po natin yan na
may suwak na suwak sa panlasa. No, ayan. Okay, buksan po natin. Dagdagan muli natin ng asin. Sa gayon ay talagang nagkulang ang lasa niya. Dagdagan natin ng tuyo kasi kanina. Ano po. Okay, haluin lang haluin. Sa gayon makikita nyo ay sadyang napakabango po niyan. At ibang-ibang lasa yan. Sinamahan ko na rin po siya ng pritong galunggong. Ano po, sa gayon ay panamang-panamo po yan sa ulam na yan. No? Okay, buksan na po muli natin at haluin na natin. Okay, mekos-mekos lang yan. Nasa gayon alam nyo na, siyempre mas na yan ano natin, napakasarap po niyan. At ito, medyo naiga na nga po yung kanyang gata. At ayan po ang pinakamaganda sa pagluluto po ng ginataang labong. Ano po, medyo nanunuyo-nuyo na siya.